Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, we have the Five of Pentacles. Ayan. So, si Five of Pentacles, this is um, maaaring ang iba sa inyo dito is having a financial problem. Baka meron kayong mga bills na babayaran, maaaring meron kayong mga financial obligations na kailangan tugunan, pero maybe you don't have enough money yet. Baka hindi pa dumadating yung ina-expect ninyong pera, kaya maaring nalulungkot kayo sa ngayon na mo problema, gano'n, But don't lose hope. Okay, don't lose hope kasi God knows kung anong kailangan ninyo. God knows kung kailan ninyo to kailangan. So just keep your hope and faith alive at makinig kayo lagi sa inyong intuition kasi for sure the universe is guiding you towards doing something no na makakatulong sa iyo na ma-solve ang problema mo. Okay? And in this case, tignan mo yung Ace of Cups na card, may kamay, nakaturo, 'di ba? This represents you, nakatingin kayo doon, tapos ang cup, 'di ba? Yung kamay nakaganyan, nakaharap din papunta sa iyo. So, there could be help, no, coming in. Maaring meron ditong dadating na pera sa iyo, maaring merong taong lalapit sa iyo, 'di ba? Na po pwedeng siya yung makakatulong sa iyo na mabayaran mo na yung mga financial obligations mo. Maaaring merong magpapautang sa iyo, merong magbibigay ng pera, may magraregalo, 'di ba? O pwede rin na may windfall of money na dadating sa iyo. So you never know kung saan manggagaling ang pera, but kung yun ang kailangan mo sa ngayon, the universe will be offering you help. 'Di ba? Nakaharap yung kamay. At saka tignan mo yung laman ng cup, 'di ba? Overflowing. So there would be more than enough no sa kailangan mo. Kung anong kailangan mo sa ngayon, maaaring yung dadating is sobra-sobra pa diyan sa kailangan mo sa ngayon. Kaya wag kang mawala ng pag-asa. Magdasal ka lang kasi miracles do happen, 'di ba? Nangyayari ang mga milagro at maaari no na isa sa mga miracles na pwede mangyari dito ay makakakuha ka ng kung ano man ang kailangan mo sa ngayon. Okay? So, Ace of Cups also is a new beginning energy. So, po pwedeng ang iba sa inyo dito is going to start something new sa buhay, no? Po pwedeng bagong negosyo, bagong trabaho, bagong career, puwedeng meron ditong papasok din sa isang bagong romantic relationship, bagong friendship, or puwedeng magle-level up 'no, ng commitment sa inyong person. So, baka meron ditong mag-aasawa na or magpapakasal for some of you. We have death energy. This is definitely a new beginning. Meron dito mga bagong kaganapan sa buhay na magsisimula. Death energy is also ending, no? At kapag may ending, may beginning. Yung ending dito is something, no, na puputulin mo na yung connection sa buhay mo. Tatanggalin mo na to sa buhay mo, yung ganon. Kasi this is not something, no, na makakabuti sa'yo or makakatulong sa'yo. Alright? So, also, Aquarius, death energy is maganda rin ito kasi parang reset ito ng buhay ninyo. This could serve as a reset in your life at yung bagay na to is going to change the course of your life. Old energy will be out and positive energy, new energies will be in. Handa ka dito no na tanggalin ang kung ano man ang dati, ano man ang luma at i-embrace mo kung ano yung bago. Okay? So we have the Nine of Cups. Nine of Cups is happiness and joy. Okay? This is happiness and joy at this is also wish fulfillment energy. So kung ano man itong mga wishes ninyo sa ngayon, maaaring yan ay mag-come to fruition na at magiging masayang masaya ka sa kung ano man ang mga pangyayaring ito.
So, what else? By the way, maraming salamat din for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also maraming salamat din for not skipping the ads, no? Malaking bagay po 'yan sa akin. And also please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, we have gratitude. Ayan. So, baka, 'di ba, maraming blessings ang dadating sa iyo ngayon, maraming mga bagay, breakthroughs na pwedeng mangyari. Kaya, you're being reminded here to be grateful. Mag-project kayo, huwag kayong makakalimot na mag-project ng gratitude, magpapasalamat, maliit o malaking bagay man, bonggang blessing man o simple lang, huwag kayong makakalimot na maging grateful, no? Magpasalamat tayo, magpasalamat kayo sa kahit anumang mga blessings na dumadating sa buhay ninyo. Kasi yung gratitude, nagsisilbing susi natin yan sa mas marami pang blessings na ibibigay sa atin ng universe. And maaari din na ngayon kailangan mo din na you need to put yourself into stillness para na siguro makapag-renew kayo ng inyong sarili, makapagmuni-muni, makapag-isip-isip, makapagnilay-nilay, 'di ba? Kasi baka kailangan din ninyo sa ngayon ng clarity of thought. Baka kailangan ninyo sa ngayon na magkaroon kayo ng direction sa buhay, magkaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan. That's why you need to put yourself into stillness, no? Para na, alam mo yun, magkaroon ng linaw ang isip ninyo at magkaroon ng clear direction. So, we have courage. Kailangan lang ninyo ngayon din, siguro na lakasan ang inyong loob, gisingin ninyo yung inyong inner strength and courage para nang sa ganon, maharap ninyo, no, yung iba't ibang klaseng challenges or iba't ibang klaseng situations sa buhay ninyo, 'di ba? Kasi tulad dito sa mga pagbabago, may mga sitwasyon kasi na or may mga tao, no, na hindi ready for change. May mga tao na hindi welcome sa buhay nila yung pagbabago. Mas komportable na sila doon sa comfort zone, kontento na sila sa kung ano yung meron sila. That's it, no? They don't want change. So, doon sa mga taong gano'n, lalo-lalo na sa ngayon na pupuwedeng merong mga pagbabagong mangyayari. May mga changes kasi na hindi natin kontrolado, hindi ba? May mga changes na universe ang gumagawa nun at nakikita na lang natin na nag-a-unfold na sa buhay natin, 'di ba? So, yung mga gano'n hindi natin makokontrol. We need to just embrace it. We just need to welcome it sa buhay natin. So, magpakatatag ka lang, tibayan mo ang loob kasi kaya mo din 'yan, 'no? Makakayanan mong mag-adjust diyan sa bagong sitwasyon, makakayanan mo din 'yan na sumabay ka, 'no, sa agos ng buhay kasi, 'di ba, lahat tayo may kakayanan na mag-adjust, may kakayanan na mabago, 'di ba, ang sitwasyon natin. So, we have the transformation. Ayan, see, talagang may bagbabago, Aquarius. So, be ready for anything. Kasi, iba-iba to. Depende sa inyong sitwasyon. But yes, definitely, there could be different areas of life, no? Ang pwedeng magkaroon talaga sa ngayon ng transformation. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Have a light. Namaste.